Minsan, ang hirap palang magmahal ng best friend dahil natatakot ka sa mga risk na mangyayari. Ako nga pala si Ellie, 18 years old. Straight ang buhok na with one-sided bangs. 5'8" ang height ko. Payat at siyempre fair ang skin. Ako ay kumukuha ng kursong AB Multimedia Arts. Second year na ako. Gusto ko lang ikwento ang aking almost a love story ng buhay ko ngayong college. Habang naglalakad ako sa TAF, dito sa may harap ng Torre Lorenzo, ay may napapansin akong lalaki doon sa may Starbucks na tahimik lang at laging naka-earphone. Straight ang buhok, may pagka-chinito, lean and gym fit ang katawan, at sa tingin ko ay nasa 6'3" ang height niya. Pumasok muna ako saglit ng Starbucks para magkape at para masilayan lang siya. Nung pagkapasok ko ay sinilip ko ang kanyang muka na parang may malalim na iniisip. Nag-order muna ako ng favorite kong mocha frap at pagkatapos noon ay tumabi ako sa kanya. Tinanong ko muna kung pwede akong umupo at pumayag naman siya. Pinagmasdan ko ang kanyang mukha habang iniinom ko ang aking kape. At after 5 minutes, ay bigla niya akong kinausap. "Why are you staring at me?" Ang tanong niya. "Wala lang. Sa totoo lang, I just want to be friends with you." Ang sagot ko. "Oh, I see." Nagpakilala naman ako sa kanya at iniabot ko ang kamay ko para makipag-shakehan sa kanya. Elis Day Rodriguez nga pala ang pangalan ko. Ellie for short. "And you?" "Mikael Postre. You can call me Kael." Ang sagot naman niya. Pagkatapos namin makipagkilala, ay nakapag-usap kami ng masinsinan. Di ko akalain na sa pareho kami ng school and we're at the same year level. Pero BPA dance naman siya. Parang napawaw naman ako dahil nga sa course niya. By the way, nati-turn on ako sa mga taong magaling sumayaw. Di naman kami masyadong nagkausap ng matagal dahil 20 minutes na lang ay may klase na ako. Nagpaalam na ako sa kanya at biglang hiningi naman niya ang yung number ko. Siyempre binigay ko naman dahil I want to be close with him. After kong binigay ang number ko, ay umalis na ako papuntang school. Hindi ako makaget over kay Kael dahil talagang kinausap niya ako. After 2 weeks, nagulat ako nang nag-text siya bigla sa akin at na-surprise sa message niya na yon. "Dude, let's hang out. Meet me at 5 dito sa may labas ng school." Ang text ni Kael. "Sure dude, 5 naman matatapos ang klase ko. Kaya okay lang. See you later." Ang sagot ko naman. Pagkatapos kong replyan, ay nagsulat na ako ng notes ko sa class ko na yon. Alas 5 na at dumiretso ako sa labas ng school at nakita ko siya kaagad at nilapitan ko siya. Pinansin ko naman siya at nag-request siya na mag-stay daw kami sa kondo niya at pumayag naman ako na pumunta sa condo unit niya. Namangha ako dahil napaka-spacious naman at malinis. Niyaya niya ako na mag-Xbox kami. At pumayag naman din ako dahil naglalaro din naman ako noon. Hanggang sa di ko na namalayan na 2 AM na nang matapos kaming maglaro at hinatid na lang niya ako hanggang sa pintuan. Umuwi na ako ng bahay noon ng 3:30 dahil sa Ligarda lang naman ako naka-apartment kaya okay lang. Sa mga sumunod na araw, halos lagi na ako nakastay sa condo unit ni Kael at naglalaro kami doon ng Xbox
at nanonood ng mga movie. Minsan nga, doon na ako natutulog sa unit niya. Masaya kasama si Kael at cool siyang kalaro. Habang nanonood kami ng mga movie, may tinanong sa akin si Kael, "Ellie, pwede magtanong?" "Ano yun?" ang sabi ko. "Pwede bang simula ngayon maging best friend na kita?" Biglang natuwa ako sa tanong niya. "Oo naman, Kael. Parang best friend na nga ang turing ko sa'yo eh." Diyakap niya ako sa mga oras na yon. Parang may nararamdaman akong spark nung diyakap niya ako. Nung simula nang naging mag-best friend kami, ay araw-araw na kami magkasama sa school at laging sabay umuwi. Minsan nga ay nakikitulog siya sa apartment ko at nanonood kami ng mga movies. At kung minsan ay dito siya gumagawa ng mga assignments niya. Di lang kami magkasama kapag may mga practice siya ng sayaw sa practical test niya o kaya kapag busy ako sa mga works ko ng sobra-sobra. Kahit ganoon, tinitext niya ako na kung kumain na ba ako o kaya ay kung tapos na ako sa mga assignments ko. Ganon din naman ako kay Kael. Nagkukwento rin ng mga problema sa akin si Kael. At syempre, napagkwentuhan din naman namin ng about sa love. Nakatatlong girlfriend na si Kael at ako ay isa lang. Nagkaroon ako ng isang girlfriend pero tumagal lang naman yun ng 3 buwan. Minsan, nagkausap kami ng random stops na umabot sa topic na love life. "Alam mo, Kael, ang gwapo mo," ang sabi ko sa kanya. "Oh, alam ko na yon," ang sagot naman ni Kael. At nagtawanan kami. "Siguro may gusto ka sa akin, no?" ang biglang banat ni Kael. "Uy, wala ah," ang sagot ko. "Joke lang," ang sabi naman niya. "Alam mo, Ellie, kung babae ka lang, sana ikaw na lang ang naging girlfriend ko." "Bakit mo naman nasabi yan, Kael?" ang tanong ko sa kanya. "Kasi concerned ka lagi eh. You're always there for me kapag kailangan kita. At ikaw yung best friend ko na masayang kasama." "Ang cheesy mo, Kael ah. Ano bang nakain mo?" "Wala naman. Pwede pa naman, dude." Sa tuwing niya ako, ay parang iba ang feeling na parang may spark na gumagaan lagi ang pakiramdam ko sa kanya. Sa mga sunod na araw, talagang buddies na ang tulingan namin sa isa't isa. Natapos na ang second term at nandyan pa rin ang closeness namin bilang mag-best friend. Sa tuwing lagi kami magkasama ni Kael, ay parang nade-develop na ang feelings ko sa kanya. Kahit sweet siya sa akin bilang best friend, minsan ayokong isipin na mapol ako sa kanya. Dahil ayoko lang saktan ng sarili ko at ayoko lang ding mawala ang pagiging best friend namin. One time, niyaya niya ako uminom sa condo unit niya at pumayag naman ako. Di ko akalain na bigla akong malalasing at pagkatapos ng 4 na shot ay nalasing na din siya. "Kael, bakit dude? Alam mo ba na mahal kita?" "Ha?" "Oo, Kael. Mahal na mahal kita. Kaso, I don't want to lose our friendships. Dahil baka mailang ka lang sa akin. Mahal din naman kita eh. Takot lang din ako na lumayo ka sa akin." Hindi na ako pumalag dahil nasa espiritu na kami ng alak.
Hindi namin namalayan na sa sobrang kalasingan ay biglang may nangyari na sa aming dalawa. Pagkagising ko ay wala na siya sa tabi ko at umalis na siya ng kondo. Pumasok na ako ng school pagkatapos kong umalis ng kondo nila. Nung nasa school na ako, nakita ko siya at hindi siya namamansin. Iniisip ko lang sa sarili ko na baka isang araw lang naman ito at bukas ay okay na rin kami. Pero pagkalipas ng ilang araw, wala talaga kaming pansinan kahit sa classroom. Maraming nagtataka na bakit hindi kami magkasama ni Kael at wala kaming pansinan. Habang patagal ng patagal na walang pansinan ni Kael, parang tinutusok ng karayom ang puso ko. Sa tuwing dadaan ako sa Starbucks ay naiiyak ako. Isang buong third term kaming walang pansinan ni Kael. Minsan, iniisip ko na sana di na lang pala kami nagkainuman para di nangyari yon. 2 terms later, nakapag-move on na din ako. Kahit nakikita ko pa din siya parang di na siya masakit katulad ng dati. Marami na din akong friends sa totoo lang. At naging busy na din naman ako sa mga projects ko dito sa school. Mahirap ding maging multimedia art student Sa hindi ko inaasahan, biglang may nag-message sa akin sa cellphone ko. Dude, pwede ba tayo mag-usap? Ang text mula kay Kael. Bigla ako nag-reply. Bakit ka pa nagparamdam? Malalaman mo din, ang sagot niya. Magkita tayo sa harap ng school at sasabihin ko ang lahat sa'yo. Ang sagot niya. Pagkatapos namin mag-text ay pinuntahan ko kaagad si Kael. Dumiretso kami doon sa condo unit niya para mag-usap. Bigla na lang akong umiyak at nasabi ko ang hinanakit ko sa kanya. Ellie, lumayo ako sa iyo dahil mahal din kita. Lumayo ako sa iyo para makamove on ako. Dahil alam kong mali ito. At para maging maayos lang din ang lahat. Na hanggang best friends lang talaga tayo. Ang sabi ni Kael. Biglang pinunasan ni Kael ang mga luha sa aking mga mata. Patawarin mo ako, Ellie. Dahil hindi kita pinansin ng matagal. Pinapatawad na kita, Kael. Best friend na ulit tayo. Sadyang natuwa na ng tuluyan si Kael at niyakap niya ako ng bigla. Namiss ko ang yakap niya. Hindi nga naging kami pero naging mag-best friend namin kami ulit. Masaya na din ako sa setup namin dahil alam kong walang magbabago sa turingan namin pero bilang best friends lang talaga.